Alright, magandang umaga po, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, this is Master Rapid po, ang inyo pong technician ng bayan. Okay, technician, vlogger po ng bayan. Ito po si Master Rapid. Okay, gagawa lang po tayo ng isang maiksing video para po sa pagpapaalala. Okay? Kasi ito po ay napapanahon ngayon at marami rin po kasi ako nakikita at marami rin pong tumatawag sa akin minsan. At nagme-message po sa akin doon po sa Facebook at sa Messenger ko, mga dating customer at mga ilang kaibigan po ang nagme-message po sa akin. Okay? Kadalasan po tinatanong po nila ngayon dahil sa panahon po natin ngayon dahil tag-init, ang una po nilang tinatanong ay balak po nilang bumili ng aircon. Okay, so napapanahon po ngayon yan. So yan po, kung yan po ay mapa window type or mapa split type, alam niyo naman po siguro pag sinabing window type po ito po yung mga nakabutas sa pader po natin, yung mga maliliit na parang aircon na nakabox lang na nakabutas sa window, yun po yung window type. Kaya nga po window type. Yun naman po mga split type, yung lang pong parang pahabang ganon na nakasabit to sa kadalasan malapit sa kisame. Sa dingding din po sa medyo mataas. Ayun po yung split type, yung pong may dalawang unit, yung pong yung nasa loob, yung po ay yung evaporator, yung pong nasa labas, yun naman po yung condenser, okay? So, ang kadalasan pong tinatanong po sa akin, paano daw po ba malalaman kung 100% daw po ba na yung nabibili nilang aircon ay inverter? Kasi kadalasan po makikita po natin ngayon sa mga dealer po natin, sa mga appliance dealer, may nakalagay po diyan inverter grade tsaka fully inverter. O yung iba naman nun, description ay HD inverter o di kaya ay full DC inverter, yun po yung mga ganon. Yun daw po bang inverter grade ay inverter na o hindi pa o ano po ba daw ba yung tamang katawagan doon pagka bibili sila? Kasi meron ho kasi kaming kakilala na bumili sila at nauwi po sa pagsosoli ng aircon na nabili nila dahil parang hindi po sila, ang tawag po doon, hindi po sila talaga naibigay kung ano yung ini-expect nilang bilhin. Okay? Kasi ang ganito po ang kwento noon. Bumili po sila, pumunta po sila sa isang appliance store. Ang sabi po nila, bibili sila, kailangan nila ng inverter na aircon na window type na 1 horsepower lang po. Since nawala po silang alam doon, at ang nakakaalam naman po talaga dapat nun ay yung dicer. So, may binigay sa kanilang model at ang sabi, ito po, inverter na po ito. Okay? Nung pinapun nung inuwi na po nila yung aircon at dinala sa bahay at nung ikinabit na, isipan po nila akong tawagan at papuntahin doon para ipakita yung aircon. Ay hindi po eh. Ang sabi ko kasi sa kanila, at ito po ang eksaktong sabi sa kanila, fully inverter daw po yung aircon. Sabi ko, bakit sinasabing fully inverter? Eh sa box pa lang nakalagay na inverter grade. Yun daw ang paliwanag sa kanila. Sabi ko, natatandaan nyo ba kung sino yung kausap nyo? O ano, pwede nyo kaya siyang balikan? Kasi hindi fully inverter yung aircon ninyo. Inverter grade lang po. Ano po ba yung pinagkaiba? Pag sinabi po nating inverter grade, ang inverter lang po sa kanya ay yung thermostat. Okay? Hindi po yung compressor o hindi po yung control. Pag sinabi po kasi nating inverter, marami pong bagay na kinokontrol yon. Sabihin, kaya nga inverter, yung, yung compressor po at saka yung fan motor ay kinokontrol na po siya ng mahinang kuryente. Sabihin, from AC, ikino-convert po siya into DC. So, yung fan motor po ninyo, instead na ang konsumo niya ay 220 volts, pwede na po siyang tumakbo sa 36 volts, 48 volts, or 52 volts. Ganun po yung takbo ng kuryente niya. Ibig sabihin,
kung sa normal na aircon po natin, yung mga fan motor ng aircon natin, yung parang ventilador po na nasa loob nun, kung yun po ay tumatakbo ng kumakain ng 180 watts, 220 watts o mga 200 o 280 watts, mga ganun pong wattage po ng fan, depende po sa laki. Ngayon po dito po sa inverter, mapapaliit niya po yun, mas maliit pa ho yung konsumong wattage. So ibig sabihin dahil mas maliit yung wattage, mas matipid po sa kuryente. Ganon din po sa compressor. Pagka dedicated po na 220 yung compressor, ay malaki po siyempre ang kain na wattage nun. Ngayon, pagka inverter po yun, dahil DC na po yung supply, or nai-invert niya po yung supply na kuryente doon sa compressor, dating po doon sa compressor ay hindi na po siya fully AC dahil nai-invert na po yung supply. Bakit to nai-invert? Hindi naman po kasi fully dedicated na 220 na yon. Yung po ay kaya siyang mag-supply ng mas mababang voltahe paakyat. Ganun po yun. Hindi po siya biglaan na mabilis. So, yun po yung mga inverter. So, sa madaling salita po, yung aircon na nabili na kaibigan po namin, sinabi ko sa kanya na hindi talaga yan inverter. Ang inverter lang dyan ay yung thermostat. Sa madaling salita, isinoli po nila doon sa pinagbilhan. Sabi ko, hindi na baling magdagdag kayo. Basta ang may bigay lang sa inyo, yung hinihingi ninyo na fully inverter na aircon. So, sa madaling salita, bumalik sila at sinoli. At napalitan naman po yun, nagdagdag lang ho sila kasi mas mahal talaga po yung fully inverter na aircon. Sa fully inverter na aircon po talaga makakatipid naman po talaga tayo. Guaranteed po yun, makakatipid po kayo sa kuryente. Pero meron lang po siyang isang setback doon. Sa mga ganon. Meron lang pong isang disadvantage yung fully inverter na aircon. Medyo may kamahalan po ang pyesa niya pag nasira. So, ipanalangin po ninyo sa loob ng 5, 6 na taon, 7 taon, 10 taon, hindi po kayo masisiraan ng pyesa. Kasi yung na-save po ninyo sa kuryente sa loob ng 4 o 5 taon, pag nasiraan ho kayo, posibleng ilabas nyo po lahat yon para panggastos dun sa pagpapagawa ng aircon. May kamahalan po. Ano po yung pyesa? Okay, yun po yung kaibahan po ng ano po ng inverter saka non-inverter. Pag inverter po, fully inverter, karamihan po ng mga piyesa ng aircon ay tumatakbo na sa DC. Okay, ibig sabihin, karamihan ng tumatakbo diyan, DC na po yung fan motor, maaaring DC na rin po yung compressor. Kung hindi man po DC yan ay kaya niya pong tumakbo sa pinakamababang supply ng voltahe hanggang sa tumaas. Yung pong gradual po yung pag-andar niya, yung pagbilis. Ganun po yung mga inverter. So, pag bibili po kayo, linawin nyo pong mabuti sa dicer ninyo kung yung pong ibibigay sa inyo o yung inaalok po sa inyong model ay inverter grade or fully inverter or HD, full HD inverter o di kaya po ang tawag nila dyan naman ay DC inverter. Yun naman po ang tawag dyan ay twin inverter, mga ganon. Basta pinakamadaling salita po, full inverter. Yun po yung hanapin ninyo para mas makatipid po kayo sa kuryente. At mas marami pong feature yan. Okay? Pangalawa po nating pag-uusapan, tungkol pa rin naman po ito sa ref and aircon. Ito po yung isa rin pong kadalasan na itinatawag sa akin at isinasangguni. Hindi man po ako ang direktang nag-check. Merong after po nila ipa-check, tumatawag sa akin at sinasangguni po yung naging findings po nung naunang technician. Meron po kasi ganito kadalasan, lalo na ho pagka kayo po ay medyo walang kaalaman sa refrigeration o sa air conditioning. Halimbawa po yung aircon po ninyo nasa loob ng 5 taon nagagamit ninyo o yung ref ninyo ginagamit nyo. Then suddenly nawalan po siya ng lamig. Siyempre dahil wala kayong alam, itinawag nyo po sa technician. Yung technician po pagpunta sa inyo, siguro pag napansin na wala kayong alam, checkin yung unit ninyo. Halimbawa, yung ref po ninyo, checkin. Sasabihin, ay, ubos na po yung kargang priyo nito. Ilang taon na ho ba tong ref ninyo? Pag sinabi nyo, mga 5 taon na yan. Ay, kaya ho pala, ubos na yan. Time na po para magkarga tayo ng prion o ng refrigerant. Okay, tama po natin yung tamang word po ay refrigerant.
Kailangan na po nating kargahan ng refrigerant yan kasi 5 taon na ubos na po yung kargang refrigerant yan. Mali po yun. Okay? Unang-una po, ang refrigerant po ay hindi po nauubos. Umabot man ho yan ng 5 taon, 10 taon, o hanggang sa bago masira po yung aircon ninyo, hindi po yan mauubos as long na, tandaan po ninyo ha, ulitin ko po, as long na hindi po nagkakaroon ng butas yung sealed system niya. Ano po yung sealed system? Ito po ay yung mga tubo. Ito yung mga tubo na nakakonekta po doon sa compressor. Yung pong evaporator o yung condenser, iyan po yung mga tinatawag po natin mga sealed system. Siya po yung nakakonect doon sa compressor. So, hanggat wala pong nagiging butas o hindi po yan nagkaroon ng butas o nagkaroon ng problema doon sa mga dugtungan, sa mga leak, sa mga hinang po niya, nagkaroon ng crack o nagkaroon ng tinatawag po namin minsan ay bukbok. Yung bukbok po kadalasan nangyayari po yan pagka malapit yung mga bahay sa, halimbawa malapit po kayo sa dagat talaga, mataas po yung ano ng hangin, yung ng tubig dagat doon sa hangin. Ayun, yung lalo na po yung mga ganun, lalo na po yung pag mga appliances po ninyo ay may mga tubo na aluminum, yun po ang binubukbok na madalas. Nagkakaroon po siya ng maliliit na butas po talaga na halos gabuhok. Ayun po yun, madalas ganun yun. Sa mga aluminum, nabubutas po siya. Or dun sa mga hinang po nung minsan sa factory, nagkakaroon po ng crack yung hinang. So nagkakaroon ng singaw na yung refrigerant. O nagkakaroon talaga ng butas. Halimbawa, aksidente naman ho, during sa paglilinis, nag-aksidente, nagkaroon ng butas. So, ang totoo niyan, hindi ho talaga dapat mawawala yung kargang refrigerant ng aircon ninyo. So, halimbawa, given na po, totoo naman po na nawala na siya ng refrigerant, naubos, dahil nga ho nagkaroon ng butas. Pero bago niya ho kargahan, bago niyo po pakargahan sa technician ninyo, ipalocate nyo po muna at ma-pinpoint kung saan po parte lumabas o sumingaw yung refrigerant ninyo. Kaya bago kargahan, kailangan yung pinagsingawan, yung butas o kung saan man dumaan, sumingaw yung refrigerant ninyo. Kailangan yun po ay matakpan. Mahinang po yun, maselyuhan po ulit ng maayos, maging seal system po ulit yung evaporator at condenser. Ibig sabihin, wala na pong sisingawan. Kasi kung basta na lang po yung kakargahan, ang mangyayari dyan, wala pang 1 linggo. Wala na naman po yung refrigerant nyo, ubos na naman. Magbabayad na naman kayo sa kanya, tatawag na naman kayo sa kanya para pakargahan. Pero ang siste, karamihan po sa mga ganyan, dahil alam nilang naloko nila kayo, malamang hindi na ho niya ho kayo babalikan. Kasi siyempre, mabibisto na po siya. Dahil kinargahan niya ng ganon, wala pang 1 linggo, wala pang 1 buwan, ubos na yung kargang refrigerant niyan, tatawag na kayo, magreklamo kayo. Bakit ubos na yung karga? Hindi na lumalamig, ilang gabi lang lumamig o ilang araw lang, ngayon wala na naman lamig. So malamang yan, magtatago na yan, hindi na yan magpapakita sa inyo kasi naloko na niyo kayo, hindi na kayo babalikan. So para maiwasan niyo po yung mga ganong scam, kung given na po talaga na kayo na yung aircon o ref niyo po ay wala na ho talagang kargang refrigerant, tanungin niyo po yung technician, saan po eksakto sumingaw yung refrigerant po ninyo. Natakpan na ho ba natin yan bago kargahan? Siguraduhin pong natakpan, nahinang na, para pag kinargahan po natin yan ay maayos na. So maraming proseso pa ho yung pagkakarga niyan, hindi basta-basta kakargahan. Meron pa ho yan minsan pagpa-flashing. Ibig sabihin ng pagpa-flashing po ay lilinisin mo na yung system. Ilalabas yung mga parang naipon na dumi doon sa loob. O yung mga ganun-ganun po, yung mga dumi ng langis, mga ganun. Ipa-flashing po muna yon o tapos iba-vacuum pa yan. Obserbahan, bago kakargahan, obserbahan yung lamig, bago po siya isiselyo ulit. So mag-iingat po tayo sa mga tinatawag po natin ng mga technician, ano po, lalo na kung hindi nyo naman gano'ng kakilala at hindi rin naman gano'ng katapat sa inyo. Mag-ingat po kayo. Kung meron ho kayo mga kakilalang technician na pagkakatiwalaan nyo kahit na nasa malayo, bago nyo po ipagawa,
Pag binigyan na po kayo ng assessment ng technician at tinawag ninyo na malapit sa inyo, kung meron kayong mga technician na kakilala pero nasa malayo at parang imposibleng mapuntahan agad-agad kayo, kahit sa tawag lang ipaliwanag ninyo kung ano yung naging assessment ng unang technician, ipaliwanag nyo sa kaibigan yung technician, ipaliwanag nyo, hingian nyo ng second ah, second diagnosis, kahit lang sa telepono. Paliwanag nyo, tama ba yung ginawa niya? Tama ba yung nire-recommend sa inyong gagawin? Tama ba yung gagawin proseso? Kasi sayang naman po kung basa-basa na lang kayo magpapakarga tapos magdodoble lang kayo ng bayad. Tapos sa bandang huli, magsisisi kayo. Hanggang sa tama rin na kayong ipagawa ang appliances ninyo, kadalasan napupunta na yan sa junk shop. So, para maiwasan po yung mga ganong ano po, yan po yung kadalasan na nakikita ko pong problema yan, lalo na pagka kumukuha kayo ng technician sa Facebook, sa mga groups doon. Pagka hindi kayo marunong pumili at kayo ay na-scam, alam nyo na po yan. Pero madali lang po para malaman nyo kung yung technician po ay marunong o hindi. Pagpunta nyo sa bahay, tinanong po yung, halimbawa, ganun po, ilang taon na po yung aircon ninyo o rep ninyo. Pag sinabi nyo mga 5 taon na po yung mahigit, pag ang una pong sinabi niya, ay, ubos na ang kargang refrigerant niyan, kailangan na po nating kargahan ulit yan. Alam nyo na, yun, alam nyo na po kagad, na-scam yung technician na yon. Ibig sabihin, walang alam yon. O maaaring ini-scam kagad kayo, tinatamad na siyang hanapin kung ano yung problema. Dahil sinabi nyo na 5 taon, ang susunod na sasabihin niya, ay, ubos na po yung kargang refrigerant yan, kargahan na lang po natin. Ganyan po talaga yan, nauubos ang refrigerant. Tandaan po ninyo yung sinabi ko, hindi ho nauubos ang refrigerant hanggat hindi nagkakaroon ng butas. Lifetime na po yan, yung refrigerant dyan. Pag sinabi po natin lifetime yan, nasa around 20 to 25 years, magagamit nyo po ng maayos yung refrigerant na nakakarga dyan. Ganun po yung lifetime ng isang appliances. Yung mga kargang preyon po natin dyan. Hindi po yan na nauubos. Tulad po ng sinasabi na nauubos. Ay, nauubos na yan. Kailangan ng kargahan. Hindi po ganoon. Ano? So, pagka tumawag ko kayo ng technician at sinabi sa inyo, ay, ubos na po yan. Karga ng kargahan. Alam nyo na po, scam po yung technician na nakuha ninyo. Huwag nyo na pong ipatuloy. Pero huwag nyo rin naman po siyang bastusin para hindi na po lumaki yung problema. I-option nyo na lang po na, ay, hindi ko na muna ipagagawa kasi mukhang hindi ko po kayang gumastos. Huwag nyo lang po siyang bastusin ng harap-harapan. Sabihin nyo na lang po na hindi nyo po kayang yung gastos niya o yung binibigay niyang quotation. So, yun lang po, no? Sana makatulong po itong mga binibigay ko po sa inyong advice. In the future, kung halimbawa magpapagawa kayo ng mga appliances ninyo o mga refrigeration, rep ninyo o aircon, kadalasan yan po yung pinakang common. Pagka lalo na mga technician po ay nakukuha nyo sa mga tabi-tabi lang at mga hindi nyo po gaano kakilala. So, ingat po kayo, ingat. So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po muli. Sa ating chat box po, sa ating comment section, baka may mga topic kayo na gusto natin pag-usapan. I-comment nyo lang po. Gagawa po tayo ng ating mga video para doon sa mga ganyang gusto nyong pag-usapan nating mga topic. Ano po? Maraming salamat po sa inyo.